Hello mga kasari, good morning po sa ating lahat. Time check natin is 9:30 AM. Ayan, so September 27, no, diba? Ang bilis na naman ang araw. Ilang araw na lang, October na. So, tapos ilang buwan na lang, almost 3 months na lang. Pagpapalit na naman tayo ng taon, diba? Nakakaloka. Mabilis tayong tatanda niyan, te. Napakabilis ng oras. So, ngayon na lang tayo ulit nakapag-vlog na nakaharap tayo dito sa cam. Tsaka, hindi na rin tayo nakakapag-vlog ng araw-araw dahil alam nyo na, ang tindera, nananakit pa rin yung likod natin. O diba, kung minsan nakakapanghinayang talaga na gumastos tayo ng pagpapagamot sa ating sarili, lalo kung alam naman natin na hindi naman tayo gumagaling. Biruin mo, pinagdaanan ko na yung mga albularyo, nagpahilot, tapos nagpa-bone setter na ako, tapos nagpa-check up pa ako sa general doctor ba yun? Tapos nagpa-check up na rin ako sa orthopedic, yung last ko, pero walang nangyari. Hindi ko na tinuloy yung pag-inom ko ng gamot. Sa 14 days ko na inumin yung gamot doon sa reseta sa akin ng orthopedic. So, 7 days lang yung nainom ko. Kasi naisip ko, sabi ko, sa loob ng 7 days pa naman na yun, parang hindi ko na-obserbahan, hindi ko nararamdaman na nawawala yung pananakit. Kaya hindi ko na tinuloy. So, nakadalawang balik ako bali doon sa doktor na yon, sa orthopedic. So, magkano na yun, te? Biruin mo ang check-up, te. 800, te. O, diba, 1,600 na yun, te. Dagdagan mo pa yung mga gamot. Kaya, nasa 5,000 din ang nagastos doon sa orthopedic. Biruin mo yan, para na lang tayo nagtatapon ng pera. Lalo sa panahon ngayon, diba? Napakahirap ng buhay. Mahirap kitain ng pera. Nagmamahal lahat ng mga bilihin. Sa akin na lang walang nagmamahal. O, diba, nakakaloka? So, nananakit nga kasi palagi yung likod ko. Palagi nga ako nakahiga halos. O, yung mga dapat kong gawin sa araw-araw, hindi ko siya nagagawa lahat. Kaya, hindi na nga rin ako araw-araw na nakakapag-vlog. Hindi, unlike talaga before, halos araw-araw talaga meron tayong upload. So, ngayon, laylo tayo sa pagbablog. So, araw-araw naman, nandun ako sa FB Reels naman, nag-upload. Kasi sa FB Reels naman, mga short video lang naman, diba? So, mas madali siya. Unlike dito sa ating YouTube channel, kailangan mo talaga kahit mga hanggang 13 minutes, 15 minutes sa pag-upload. So, ang kagandahan nga lang dito sa ating YTC, 3 months na wala kang upload, ang alam ko, matatanggalan siya ng ads. Unlike sa ating FB Reels, mga ganon. Doon kasi, pagka wala kang upload ng 1 day lang, talaga naman namumula or nire-regla yung ating mga dashboard. Pero hindi ako nagpapa-stress doon, ha. Wala lang, ini-enjoy ko lang yung aking pag-upload, diba? Kasi sabi nga, kung saan tayo masaya, doon tayo. Pero wag tayo magpa-stress masyado. So, ayun na nga. Ang dami nating sinasabi for today's video. Pag-usapan natin yung ating mga tumer na doon ang bili, dito ang utang. O, diba? Nakakaloka. Kasi nung isang araw, di ba nga nabanggit ko sa aking vlog, ng mga nakarang vlog ko na simula nga nung nagawa yung bubong ko, marami na rin dito mga taga sa amin na hindi na rin halos bumibili rito. So, lalo na nung nagkaroon na tayo ng kakompetensya doon sa kanto, nadagdagan yung kakompetensya natin sa may kanto. So, ayun na nga, hindi na nga sila halos bumibili na rito. So, mayroon kasing pamilya na dati, araw-araw talaga bumibili rito. So, kahit yung mga anak, mapalola, kahit nasabihin mo na bumibili sila sa iba, hindi talaga mawawala yung pagbili-bili nila rito sa akin tindahan sa maghapon. Kaya nasasabi ko na
masasabi ko sila na regular customer ko noon. Kaya pagka mga magpapasko talaga, pag mga December or Pasko, ganon, iba talaga iniiba ko talaga yung kanilang mga regalo. So, ngayon, dahil nga, syempre, bawas customer tayo, bawas riregaluhan tayo ngayon. O, diba? Alam nga naman, bigyan mo lahat. Hindi ka naman presidente ng Pilipinas. O kahit nga presidente ng Pilipinas, diba? Hindi naman nagbibigay sa atin lahat, diba? Kumbaga, swerte lang yung mga nabibigyan, diba? So, ngayon, yung pamilya na yon hindi na nga dito bumibili. Tapos, isang araw, nung September 25, kasi yung ugali ng mami nila, dati pa, kahit noon pa, pag-uutang, nag-uutos sa anak, magpapadala ng sulat sa anak, tapos may sulat doon na pautang ng ganito, ganyan. So, noon, pinagbibigyan ko pa talaga. Kahit na minsan nangungunsimi ako sa paniningil sa kanya dahil puro pangako. Pagdating ng pangako, hindi naman lang ako kausapin kung hindi matutupad or kung hindi siya makakakuha ng sahod. So, yun lang na-share ko na dati sa aking vlog. Yung tao na yun, na kung hindi pa ako magalit, hindi pa magbabayad. Ayun. So, nung September 25 na nga, nagpadala nga siya ng sulat dito. Nakatupi. Sabi ko, pag ganun mga eksena talaga, abot pa lang ng sulat, or makita ko pa lang ang papel na kasulatan, na alam kong kasulatan yun. Sabi ko, sinasabi ko na agad sa anak na, naku, sabi ko ganun. Parang ayoko nang buksan yan kasi hindi na nga talaga ako nagpapautang, sabi ko, kasi hindi ko lang masabi sa anak na ano yon, hindi na nga kayo dito bumibili, pero pagkautang dito kayo, diba, nakakaloka kayo. Hindi ko lang masabi yun sa kanya kasi baka sabihin din sa mami. So, dapat common sense mo na yon bilang ikaw na umuutang. Alam mo naman sa sarili mo na hindi ka na rito bumibili, pero pag utang, dito ka mag-uutos sa anak mo para umutang. Kisyo, binuksan ko yung sulat pero hindi ko tinapos kung ano yung nakasulat. Medyo mahaba yung sulat. Yung unang sulat niya is, Ati-Kati, pwede ba akong kumuha ng 2 century? So, hanggang dun lang. Hindi ko na tinapos kasi kadalasan pag nagpapautang sa akin yun, pag nagpapautang siya sa anak niya, kadalasan may sulat doon na uutang pa ng pera, uutang ng aking ng mga paninda ko. O diba, saan ka pa? Umutang ka na nga ng paninda ko, uutang ka pa ng pera, nakakaloka ka, sobrang abuso ka na, diba? So, hindi naman ako nai-stress sa hindi ako nagpapa-stress sa mga tao o sa mga customer natin na ayaw nang bumili rito. Wala akong pakialam. Kasi katwiran ko, hindi naman natin mapipilit yung mga customer natin na ganyan. Ako man na bilang customer din. Hindi nyo rin ako mapipilit kung saan ko gustong bumili. Diba? So, yun na, may tao kasi dumaan, maingay, may kausap. So, nai-stress lang ako sa mga tao sa mga customer natin na yung ganun na sitwasyon na bili doon, utang dito. O diba, nakakaloka kayo. Lagi kong sinasabi sa mga kakilala ko man o kaibigan ko, lalo kong mahiyain, lagi kong sinasabi na hindi kayo mabubuhay sa iya. Kasi kung puro hiya ang pairalin nyo, walang mangyayari sa buhay nyo. Pero yung ganito na sitwasyon, ganun na mga tumer na bili doon, utang dito, aba naman kung minsan naman ilagay ninyo sa lugar ang kakapalan ng mukha. Parang sumusobra. Hindi porket sinabi ko sa mga kaibigan ko na hindi kayo mabubuhay sa puro hiya, kailangan din ng kapal ng mukha. Hindi porket ganun ang sinasabi ko. Kahit wala sa lugar, pairalin yung kapal ng mukha. So, kagaya na lang ng sitwasyon na ganito, diba? Alam mo naman sa sarili mo na hindi ka naman na bumibili rito. Pati ang pamilya mo. Bakit dito ka pa mag-uutos para magpautang? O, diba?
sumobra naman yata yung kapal ng mukha mo, te. Baka pwede ilagay mo naman sa lugar kasi nakakahiya naman sa akin, 'di ba? Dapat inisip mo rin 'yon. Hindi ba nakakahiya kay Ate Kati na hindi na nga kami doon bumibili pero doon ako magpapautang, o 'di ba? Anong palagay mo sa akin? Bulag ako, manhid ako, bingi ako, pipi ako na hindi ako nakakaramdam ng na hindi na kayo rito bumibili. Minsan makikita ko kayo kung saan kayo nang galing. Nasa halabas ako ng tindahan ko, makikita ko kayo na may bitbit kayo galing doon sa kakumpetensya. 'Di ba? Mahiya naman. Kaya kayong mga mangungutang sa mga tindahan, na pag alam nyo naman na hindi naman kayo bumibili dun sa tindahan na yan, hindi kayo laging bumibili, wag naman sanang masyadong makapal ang mukha para umutang, diba? Nakakahiya naman. Nakakahiya. Imbes na kayo ang mahiya, kung minsan parang kami pa ang nahihiya sa inyo. O diba? Relate mga kasari? Nakakaloka kayo. At hindi kami nandito sa larangan ng pagninegosyo para makipaglaro sa inyo, para makipaglokohan. Siyempre, kaya tayo nagkaroon ng negosyo para kumita tayo. Lahat naman tayo ay gusto natin kumita. Pero, wag naman sa point na bibili kayo sa iba pero dito kayo utang. Kaya nga sabi ko, bawasan naman ang kakapalan ng mukha. Ilagay naman sa lugar para naman hindi kahiya-hiya sa amin bilang sari-sari store business owner o bilang negosyante owner. O diba? Nakakaloka kayo. So, yun guys. Hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Marami pang gagawin ng tindera. Mamamalengke pa tayo. Magluluto pa tayo dahil maya-maya lunchtime na naman. O diba? Ang bilis ng oras. So, thank you for watching and see you on my next vlog. Bye-bye! Please subscribe to my second channel and follow me and like to my FB page Kati's Vlogs. You can join also to my group, Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari business.